Nakikiusap ako sa iyo, kaibigan. Huwag mo na ngayon. Kabuwanan ko na kasi. Makadatnan ako ng aking panganganak sa daan at mapahamak pa ang aking magiging anak. Pakiusap. Pakiusap ni Aling Melissa sa kanyang alagang lumilipad sa labas ng kanilang barong-barong habang siya ay umiiyak. Patuloy naman sa paghuni ang kakaibang nilalang na animoy tila isang paniki na may anyo ng isang demonyong sanggol na may pakpak na kasing lapad ng payong. Papakiusap. Kaibigan, huwag mo na ngayon. Maawa ka. Sakit! Sigaw muli ni Aling Melissa habang namimilipit na siya sa sobrang sakit, habang dahan-dahan na rin siyang nagbabago ng anyo bilang isang aswang. Nang maaninag niya ang bilog na buwan sa labas ng kanilang bintana, doon ay dahan-dahan na siyang gumagapang sa lupa na animoy hayop na sabik ng makakain ng sariwang karne at sariwang dugo ng kanyang biktima. Nag-iiba na rin ang kanyang paningin na animoy pula na lang ang lahat ng kanyang nakikita sa buong paligid, habang ang kanyang pang-amoy naman ay mas malakas pa sa mga asong gutom na gutom sa lansangan, hanggang sa nakaamoy na nga siya ng sobrang bango na hindi kalayuan sa kanyang tinitirahan. Kaya mabilis na siyang tumungo roon habang pinakikinggan niya ang iyak ng isang sanggol na animoy musika sa kanyang pandinig. Kahit na nga nahihirapan na siyang gumapang dahil sa namimilog niyang tiyan, ay hindi niya ito alintana. Ang umiiral kasi sa kanya ng mga oras na yon ay ang demonyong nanahan sa kanyang katauhan. May bisita tayong dumating, kaya maganda ka ng asin at bawang at ilagay mo sa tabi ng sanggol. Alam ko na gutom na yan dahil naaamoy ko na ang masangsang niyang amoy na malapit lang siya rito sa tirahan ninyo. Biglang sambit ng matandang albularyo sa asawa ng ginang nakapapanganak lang. Ay sus, Ginoo ko, huwag ninyong sabihin, Tatay Indo, na may aswang sa labas ng bahay. Patarantang tanong ng asawa ng ginang habang hinahanda naman niya mga pinag-uutos sa kanya ng albularyo. Ganoon na nga, kaya huwag mong iwanan ang asawa mo rito sa loob ng bahay. Ito ang gulok na gawa sa aserong bakal. Kapag may nakita kang kakaibang hayop na pumasok dito, ay tagain mo kaagad. Sigurado akong aswang yun na gustong kunin ng iyong anak upang gawing pagkain nila. Sabat muli ng albularyo habang palabas na siya ng bahay para hanapin ang aswang na umaaligid sa maliit nitong tirahan. Habang doon naman sa labas ng bahay ay naglalaway na si Aling Melissa sa sanggol na patuloy pa rin sa pag-iyak, kasi nararamdaman nito ang kanyang presensya na nandoon lang siya sa paligid. Ngunit bigla na lang napatingin si Aling Melissa sa pintuan nang biglang lumabas doon ang albularyo na may hawak-hawak na buntot pagi. Alam kong nandiyan ka lang sa paligid. Umalis ka na rito, kasi hindi kita pahihintulutan na saktan o kunin mo ang bata. Siguradong dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya makuha sa amin. Kaya umalis ka na rito bago pa may masaktan sa ating pareho. Sigaw muli ng albularyo habang ginagala na niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Dahil din sa paglabas ng albularyo ng bahay, ay nakakuha ng pagkakataon si Aling Melissa na pasukin ang loob ng bahay sa anyo ng isang pusang itim. Doon siya dumaan sa nasirang dingding ng bahay, dulot ng kalumaan nito. Habang ang alaga naman nito ay nagpakita sa albularyo at sila namang dalawa ang nakipagbuno sa isa't isa. Kaya malayang nakapasok si Aling Melissa sa loob ng bahay habang tagaktak na ang kanyang laway, dahil mas lalong tumitindi ang bango ng sanggol habang papalapit siya rito. Subalit hindi niya alam na nakaabang lang sa kanya ang asawa ng kapapanganak lang na ginang. Nalaman kasi niya
na doon talaga ito dadaan sa lumang dingding kasi iyon lamang ang daan papasok sa loob ng bahay maliban lang sa pintuan. Ahak kang yawa ka! Hindi mo makukuha sa amin ang anak ko! Sigaw ng lalaki sabay hampas ng gulok ng albularyo sa likuran nito. Mabuti na lang at malakas ang pandama ni Aling Melissa bilang isang aswang, kaya nakailag siya kaagad. Subalit hindi niya napansin na nahagip pa rin siya ng dulo ng gulok sa kanyang tiyan na nagdulot din ng pagdurugo nito. Nang maramdaman na niya na tila humahap din ang sugat niyang natamo, ay agad siyang kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Dahil kitang-kita niya na kursunada talaga ang ama ng sanggol na patayin siya upang mailigtas lang nito ang kanyang mag-ina. Yawa ka! Akala mo siguro matatakot ako sa'yo? Aswang ka lang! Bisaya ako! Isog ni nga tao! Galing ni sa Mindanao! Alam mo bang ginakaon ko lang ang mga bala ng mga rebelde doon? Kaya wag mong subukan dito sa Negros! Yawa ka! Pagmamatapang ng lalaki nang makita niyang kumaripas na sa takbo ang pusang itim na duguan ang katawan. Anong nangyari dito? Bakit ka sumisigaw? Biglang sambit ng albularyo sa likuran ng lalaki na kinabigla naman ito. Dahil bigla na lang itong nagsalita habang sumisilip pa siya sa siwang ng dingding ng kanyang bahay upang tingnan kung saan patungo ang pusang itim na kanyang nasugatan. Ay, yawa ka! Bakit kayo biglang nagsalita dyan, Tatay Indo? Kulbaan ako, oy! Sagot naman ng lalaki sabay hawak nito sa kanyang dibdib. Dahil sa sobrang pagkabigla, nang bigla na lang nagsalita ang albularyo sa kanyang likuran. Ano palang nangyari? Bakit nagwawala ka riyan? Pinasok kami ng pusang itim na walang buntot, Tatay Indo. Dahil sa sinabi mo sa akin na kung anumang hayop ang pumasok dito, ay tagain ko kaagad. Ayun, tinaga ko nga at nasugatan kong tiyan niya. Iyan nga oh, may dugo pang nagkalat sa lupa. Sagot naman ng lalaki sa albularyo. Dahil sa sinabi ng lalaki, ay hindi na muling nagsalita pa ang albularyo at kinuha niya ang gulok sa kamay ng lalaki na may bahid pa ng dugo. Pagkatapos ay lumabas uli siya ng bahay upang sundan ang aswang na duguan. Alam kasi niya na kapag nakarating na ang aswang sa kanyang tirahan, ay agad itong magpapagaling gamit ang kanyang lana. Kaya mabilis niyang sinundan ang mga bakas ng dugo upang mahabol pa niya ang aswang. Alam niya kasi na nangihina pa ito kasi ang kanyang gulok ay gawa sa asero na mahirap gumaling ang sugat kapag natamaan ito ang anumang halimaw, lalo na ang aswang. Kaya nagmamadali talaga siya dahil gustong gusto talaga niya na makapatay ng aswang. Paeng! Tulungan mo ako! Paeng! Tulong! Tulungan mo ako! Ang anak natin parang lalabas na! Wika ni Aling Melissa sa anyo ng tao para tawagin ang kanyang asawa na walang kaalam-alam na sugatan na siya at duguan pa. Ayun, nahabol din kita, aswang. Alam mo bang ilang bata na at mga magulang ang nagsasakripisyo at umiiyak dahil sa walang awan ninyong pinapatay at kinakain ng isa sa kapamilya nila? Kaya dapat ka na rin mamatay para mabawasan naman ang lahi ninyong mga demonyo sa lugar na ito. Sambit ng albularyo sa likuran ni Aling Melissa nang makita siya nitong nakasandal sa malaking puno habang nakahawak sa kanyang tiyan na duguan. Maawa ka sa akin. Buntis ako. Kailangan ko ng tulong ngayon kasi manganganak na ako. Pagkatapos kong iluwal ang aking anak, pwede mo na akong patayin. Pakiusap, huwag mo lang idamay ang anak ko kasi wala siyang kasalanan sa sumpa na pinamana sa amin ng aming angkan. Nakikiusap ko sa'yo. Parang awa mo na. Huwag ang anak ko. Mangiyak-ngiyak na wika ni Aling Melissa sa albularyo
Kasi alam niya na kahit anong gawin pa niyang pagtakas dito ay hindi na rin siya makakalayo. Kasi lalabas na talaga sa kanyang sinapupunan ang kanyang anak. Maawa. Maaawa. Ako maaawa sa'yo. Nagpapatawa ka ba? Naawa ba kayo sa mga naging biktima ninyong mga sanggol na walang kamuwang-muwang sa mundo? Naawa ba kayo sa mga inang nawala ng anak nang dahil sa inyo? Sabihin mo nga kung bakit ako maaawa sa'yo. Dahil lang ba sa buntis ka at manganganak ka na ngayon? Iyan bang dahilan mo para hindi kita patayin? Hoy aswang, makinig ka. Iyan ang isa sa gusto kong maranasan mo, kaya gustong-gusto kitang patayin ngayon. Ipaparanas ko sa'yo kung paano mawala ng anak at ipaparanas ko rin sa buong angkan mo kung paano patayin ang kauri nilang mga aswang para maramdaman din nila ang dinaranas ng inyong mga nagiging biktima sa tuwing pumapatay kayo ng mga tao. Mariing mga tanong ng albularyo kay Aling Melissa na may kasamang panunumbat. Para patayin din niya ito na hindi rin aawa at nakukonsensya. Ayan na ang bata! Pakiusap, Ginoo! Tulungan mo ako! Ayan na! Lalabas na talaga siya! Muling sigaw ni Aling Melissa habang dumadaloy na ang kanyang mga luha nang maramdaman niyang nasa bukana na ng kanyang puwerta ang sanggol na isisilang niya. Dahil sa naramdaman ni Tatay Indo ang hinagpis ng babaeng aswang at sobrang pagmamahal nito sa kanyang anak, ay binitawan na lang niya ang gulok at buntot pagi na kanyang hawak. Pagkatapos ay nagmamadali niyang tinulungan ang babaeng aswang na hindi pa rin matigil sa pag-iyak, hanggang sa nakaraos ito at tagumpay niyang isinilang ang lalaking sanggol. Subalit nagtataka ang albularyo dahil may lumabas pa uli sa puwerta ng babaeng aswang. Nakabalot iyon ng malapot na dugo na animoy itlog ng manok. Kaya nagmamadaling kinuha iyon ng albularyo dahil mayroong gumagalaw sa loob nito na tila gustong kumawala. Subalit nang kanya na itong bubuksan, ay bigla siyang inatake ng asawa ni Aling Melissa sa anyo ng malaking asong itim. Kaya nabitawan niya ang kakaibang bilog na yon sa lupa. Dahil na rin sa hindi nakapaganda ang albularyo, ay nadaig siya ng aswang sa anyo ng asong itim. Nagulat na lang siya na wala na ang kanyang isang paa nang sinubukan niyang tumayo upang makipaglaban muli. Anong ginagawa mo sa aking mag-ina, albularyo? Bakit nakapikit ang asawa ko at hindi na rin umiiyak ang aking anak? Mariing tanong ng asawa ni Aling Melissa na si Paing sa albularyo habang nasa anyo itong malaking asong itim. Nawala ng malay ang asawa mo dahil sa sobrang pagod. Yang anak mo ay nakatulog din habang kayakap ng asawa mo. Wala talaga kayong utang na loob. Ako na nga nagmamagandang loob para tulungan ang asawa mo. Ito pang igaganti mo sa akin? Sigaw ng albularyo habang pinipilit niyang gumapang upang kunin ang kanyang gulok at buntot pagi para may panlaban siya sa aswang na bigla na lang umatakis sa kanya. Tama ang sinabi niya, Paeng. Tinulungan niya ako sa aking panganganak. Kaya huwag mo siyang papatayin. Halika na at umuwi na tayo. Kasi ang anak mo ay nilalamig na dito sa labas. Mahinang tugon ni Aling Melissa sa kanyang asawa dahil nanghihina pa siya dulot ng kanyang sugat sa katawan. Pagkatapos marinig ni Paing ang mga sinasabi ng kanyang asawa, ay bumalik na siya sa anyong tao. Pagkatapos ay ginamot niya ang paa ng albularyo gamit ang lana ng mga aswang upang tumigil ang pagdurugo nito. Kasabay ng kanyang paggamot ay ang paghingi na rin niya ng kanyang paumanhin sa albularyo sa nagawa nito sa kanya. Dahil hindi niya akalain na may taong tutulong sa kanila sa mga katulad nilang mga aswang sa ganitong sitwasyon. Subalit hindi na muling nagsalita pa ang albularyo
dahil nawala ang kanyang isang paa na walang dahilan. Kaya sobrang galit pa rin ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Dahil sa ginawa mo sa akin, ay hindi ko ibibigay sa inyo ang kakambal ng inyong anak. Nakangiting wika ng albularyo sa kanyang sarili, habang nakatingin naman siya sa bulang dugo na patuloy pa rin sa paggalaw, dahil nais na nitong makawala sa malapot na nakabalot sa kanya. Makalipas ang 10 taon nang mangyari ang tagpong iyon, ay hindi inaasahan na naging sobrang yaman na ni Tatay Indo. Naging kilala siya sa buong bayan bilang napakaswerte sa sugal, lalong-lalo na sa sabong. Tatay Indo, may imbitasyon tayo sa malaking sabungan sa Maynila. Kailangan nating dumalo roon kasi ikaw ang bukang bibig ng lahat ng mga sabungero dito sa bayan natin. Kaya pinag-utos ni Mr. Lee ang presensya mo roon upang makilala ka niya ng personal. Wika ni Tomas, ang taong nakataga dati sa malaking pusa na walang buntot. Ganun ba? Maganda ka ng 10 manok na ilalaban natin doon. Alam ko, malaking premyo naghihintay sa atin doon sa Maynila. Alam ko rin na pinaghandaan na ni Mr. Lee ang mga manok natin ay lalaban sa kanila. Kaya pumili ka ng mga manok na magagaling lumaban para hindi tayo mapahiya sa kanila. Utos ni Tatay Indo sa kanyang handler na si Tomas. Isasama ba natin si Muhammad Ali, Tatay Indo? Siyempre, siya ang buenas natin. Kaya hindi siya dapat maiwan dito sa bahay. Sagot naman ng matanda habang nakangiti. Ang binansagan kasi niyang Muhammad Ali ay ang kakambal ng aswang na pinanganak sa kagubatan. Ito ang nagdala sa kanya ng swerte, kaya natamo niya ang lahat ng yaman na pinapangarap niya sa buhay. Simula kasi nang buksan niya ang bulang dugo, nakakambal ng aswang ay isang sisiw ang lumabas doon. Kaya binalot niya iyon ng pulang tela na parang isang sanggol din. Pagkatapos ay nilagay niya iyon sa maliit na kahon. Kaya bago pa siya natagpuan ni Tomas sa kagubatan, ay naitago na niya ang sisiw upang walang makaalam ng kanyang sikreto. Kaya habang nagpapagaling siya ng kanyang pinsala sa paa, ay inalagaan naman niya ito na parang sariling anak. Hanggang sa lumaki na ito at natutong lumaban na parang isang manok na rin na panlaban sa sabungan. Dahil sa nais subukan ni Tatay Indo kung ano ba talaga ang kakayahan nito, ay sinubukan niya itong ilaban sa sabungan. Doon ay naging tuloy-tuloy na ang panalo nito na nagbigay sa kanya ng limpak-limpak na pera. Sa bawat laban nito ay marami itong sugat sa katawan, ngunit agad naman itong gumagaling na pinagtataka niya. Ni minsan na hindi pa niya ito napatahi sa doktor ng mga manok sa sabungan, sapagkat ilang minuto lang ay naglalaho na ang mga sugat nito sa katawan na parang bula. Subalit ang hindi niya alam na ang nagsasakripisyo sa mga sugat ng kanyang alagang manok ay ang kanyang kakambal na aswang. 9 na taon na paeng na laging ganyan ang anak natin. Saan kaya niya nakukuha ang kanyang mga sugat sa katawan? Tignan mo, may panibagong sugat na naman siya sa kanyang tagiliran. Halos napuno na siya ng peklat sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi pa rin natin alam kung ano talaga ang kanyang karamdaman. Paeng, naaawa na ako sa anak natin. Umiiyak na wika ni Aling Melissa sa kanyang asawa habang nakayakap siya rito. Alam mo bang napapansin ko sa mga sugat ng ating anak sa katawan ay tila sugat na galing sa matalim na bagay, tulad ng labaha o di kaya naman ay blade. Kasi ang mga sugat nito sa katawan ay pulido ang pagkahiwa na walang bahid na gasgas ng kutsilyo. Sagot naman ni Paing sa kanyang asawa. Hindi kaya binarang o di kaya kinukulam ang anak natin, Paeng? Mariing tanong ni Aling Melissa nang marinig niya ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa.
May posibilidad nga na ganyan ang nangyayari sa anak natin. Kaya bukas na bukas din, tutungo tayo kay Apo Kidlat para malaman natin kung ano pa talagang kalagayan ng ating anak, kung bakit siya nagkakaganyan. Sagot naman ito sa kanyang asawa na mahigpit pa rin sa pagkakayakap. Kaya naman kinabukasan ding iyon ay dinala nila ang kanilang anak sa magaling na mangtatawas na si Apo Kidlat. Isa rin itong aswang, subalit hindi ito kumakain ng tao. Mas pinili pa nito na kumain ng mga hayop at tumulong sa ibang tao dahil ayaw niyang magaya sa kanyang angkan na nabubuhay sa takot at naninirahan sa mga liblib na kagubatan dahil sa pinagkaisahan sila ng taong bayan para sila ay patayin. Kaya ang kanyang naging paraan ay naging isa siyang magaling na mangtatawas para mapagtakpan niya ang kanyang katauhan bilang isang aswang. Kaya namuhay siya ng tahimik kasama ang kanyang buong pamilya sa baryong kinikilala siyang Apo Kidlat, ang magaling na mangtatawas at manggagamot. Bakit kayo napaparito sa lugar ko, Melissa at Paeng? May nangyari na naman ba sa baryo ninyo? At naisipan ninyong bumisita dito sa bahay ko? Bungad na wika ni Apo Kidlat sa dalawa. Huwag kang mag-alala, Apo Kidlat. Wala kaming naging problema sa baryo namin. Isa pa, matagal na rin kaming hindi kumakain ng tao. Simula nang magkaanak kami ni Melissa. Tinuturuan kasi namin ang mga demonyong nanahan sa aming katawan na kumain na lang ng mga hayop sa kagubatan. Kung ganoon, bakit kayo napaparito? Ang anak namin, Apo Kidlat, hindi namin alam kung bakit bigla na lang nagkakaroon siya ng mga sugat sa katawan. 9 na taon na siya na laging ganyan. Naaawa na ako sa kanya kasi sa tuwing nagkakaroon siya ng sugat sa katawan ay hindi na siya kumakain at halos maubos na rin ang lana ng mga aswang na binigay mo sa amin para lang gumaling agad ang kanyang mga sugat sa katawan. Mariing wika rin ni Aling Melissa sa matanda. Patingin nga ng palad ng inyong anak. Sambit naman ito dahil may nakikita siyang kakaiba sa mga mata ng bata. Ano po ang nababasa ninyo sa kanyang palad? Wikang muli ni Aling Melissa. Maganda ka na, Paeng. Kasi ikaw lang ang makakatulong sa inyong anak ngayon. 5 araw simula ngayon ay papanaw na ang iyong anak kapag hindi mo siya natulungan. Halika kayo sa loob ng bahay at aalamin natin sa tawas kung ano ang gagawin mo para matulungan mo ang anak mo na hindi matuloy ang kanyang maagang pagpanaw. Nakakapangilabot na hula ng matanda sa palad ng bata. Dahil sa sinabi ni Apo Kidlat ay hindi napigilan ni Aling Melissa ang umiyak. Kasi sa lahat ng mga hula nito ay wala pang hindi nangyari at natupad. Kaya nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay nito kasi alam nila na tumatakbo ang oras. Kaya dapat na nila itong mapigilan bago pa may mangyaring masama sa kanilang anak. Bago pa sila nagsimula ay kumuha muna ng maliit na palanggana na may tubig ang matanda. Pagkatapos ay sinindihan niya ang itim na kandila at pinatong niya ang isang kutsara na may tawas na tila isang batong puti. Pagkatapos noon ay nilagay na niya sa dulo ng apoy ng kandilang itim. Nang matunaw na ang tawas sa kutsara ay nag-uusal na siya ng sagradong dasal na nagmula sa itim na libro. Pagkatapos ay tinapon niya iyon sa plangganang may tubig at muling nag-usal ng sagradong dasal. Habang dahan-dahan niyang inaangat ang tawas na bumubuo ng kakaibang hugis. Nakikita ko rito sa binuo ng tawas na may hugis manok na may kasamang tao na putol ang isang paa. Subalit nagtataka ako kung bakit nakikita ko sa manok na ito ang inyong anak na lalaki na magkarugtong ang kanilang mga buhay. Hindi kaya kakambal ito ng inyong anak na hindi ninyo napansin na may kakambal pala siyang manok nang siya ay isinilang? Sambit ng matanda na kinabigla ng mag-asawa
dahil pareho sila ng iniisip na ang taong walang paa ay yung albularyo na si Indo. Kilala ko na kung sino ang taong putol ang isang paa, Apo Kidlat. Siya ang nagpaanak kay Melissa. Ako rin na naging dahilan kung bakit nawalan siya ng isang paa. Matagal ko na nga siyang hindi nakikita sa lugar namin. Kung totoo man na siya ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ng anak namin, saan ko siya matatagpuan? Sabat ni Paeng nang malaman niya na si Indo talaga ang hinahanap nila kung bakit nagkakaganoon ang kanilang anak. Malayo na siya rito sa lugar natin. Sa ngayon ay nakasakay na siya sa lumilipad na bagay, katulad ng isang eroplano. Iyon ang nakikita ko sa mga tawas na nabuo. Kaya Paeng, magmadali ka na. Kailangan mo na makuha ang kakambal ng inyong anak bago pa maging huli ang lahat. Turan muli ng matanda sa kanilang dalawa. Saan kaya pupunta ang albularyo na si Indo? Hindi naman siya lumalayo sa lugar natin. Wika naman ni Aling Melissa habang luhaan na ang kanyang mga mata kasi hindi talaga niya akalain na may kakambal ang kanyang anak at isa pa itong manok. Kung ang tinutukoy po ninyo ay si Tatay Indo na putulang isang paa na sabongero, ay lumipad na po sila patungo sa Maynila. May big time derby po kasi na magaganap doon. At ang lahat ng mga sikat na sabongero ay magkikita roon. At isa na nga roon si Tatay Indo. Biglang sabat ng anak ni Apo Kidlat dahil isa rin itong sabongero at hinahangaan niya ang lahat ng mga manok ni Indo. Kasi malalakas ang mga ito at winning line lahat kaya lagi itong nananalo sa sabungan. Kung ganoon Paeng, tumungo ka na sa Maynila. Dalhin mo itong mutya ng talabong para madali mong matunton ang hinahanap mo. Isipin mo lang ang mukha ng taong hinahanap mo at dadalhin ka na niya sa lugar na yon. Malalaman mo rin kung malapit ka na sa kanya kapag nagliwanag na ang bagay na ito. Wika ng matanda kay Paeng habang iniaabot nito ang tila batong pabilog. Ano ito, Apo Kidlat? Kakaibang bato. Parang itlog lang ng manok. Matutulungan ba talaga ako nito? Pangambang tanong ni Paeng kasi ang tingin lang niya dito ay ordinaryong bato lang ito. Hindi yan bato. Itlog talaga yan ng ibong talabong. Iyong nakikita ninyo sa mga ilog at madalas pumapatong sa likuran ng kalabaw. Yan ang itlog niya. Bibigyan ka niya ng lakas at pambihirang swerte para madali mong mahanap ang hinahanap mong bagay o tao. May kakayahan din niya ng pagkabulag na hindi ka namamalayan ng inyong kalaban na nasa harapan ka na nila. Pagpapaliwanag ni Apo Kidlat kay Paeng kasi kailangan talaga niya ito sa kanyang paglalakbay patungo sa Maynila. Dahil na rin sa sinabi sa kanya ni Apo Kidlat ay naengganyo siyang dalhin ng mutya na yon at agad niyang sinabit sa kanyang leeg. Nagambag-ambag na silang lahat ng mga aswang sa lugar na yon upang may magamit na pera si Paeng patungo sa Maynila. Kaya hindi na sila nahirapan pang maghanap ng pera at kaagad nang tumungo sa airport si Paeng upang makapunta agad siya sa Maynila. Sapagkat kaunting oras na lang ay mamamatay na ang kanyang anak kung hindi niya makikita kaagad si Tatay Indo na may hawak ng kanyang isang anak sa anyo ng isang manok. Samantala, nakarating na si Tatay Indo sa malaking arena na pagmamay-ari ni Mr. Lee. Doon ay nakilala niya ang mga bigating mga sabongero na kilala sa buong bansa at isa na roon si Mr. Lee. Ang lahat ng nandoon ay nakilala niya na ng personal na dati ay sa pangalan niya lang ito nakikilala. Subalit ngayon ay kasama na niya ang mga ito habang nakaupo sa private room at nakatingin sa mga manok na naglalaban sa loob ng arena. Grabe ang mga manok mo, Tatay Indo. Halos maubos ng pera namin dito. Pero hindi ka pa rin namin matalo-talo. Ano bang linyada ng manok mo at sobrang ang lalakas? Biglang wika ng isa sa mga kilalang tao sa sabong. Oo nga,
May away sa taas at may away din sa ibaba. Halos hindi na binibitawan ng mga manok namin kapag hindi pa namamatay. Lalong-lalo na kapag nagsimula ng pumalo ang mga manok mo. Hindi na talaga mapipigilan pa. Sabat din ni Mr. Lee habang hangang-hanga siya sa pinamamalas ng mga manok ni Tatay Indo. Pinangalanan kong Black Zombies ang breeding ko kasi kahit napatay na ang mga ito ay lumalaban pa rin. Pagmamalaki ni Tatay Indo sa linyada ng kanyang mga manok. Ngunit ang totoo niyan ay kinukunan lang niya ng dugo gamit ang injeksyon. Ang dugo ni Muhammad Ali, ang kakambal ng batang aswang. Kaya nabibigyan ng lakas at bilis ng dugo ni Muhammad Ali ang ibang manok nitong nilalaban sa sabungan. Ibang klaseng pangalan ng breeding mo ah. Hindi katulad sa amin na mayroon kaming Hutch, Lemon Sweater, Blue Band, Grey Hutch, Sweater Hutch, White Sweater, Round-Head Lemon at marami pang iba. Pero sa'yo Tatay Indo, pang-horror ang datingan. Sabat naman ng isang katabaang lalaki na kilala rin sa lugar nito na may malaking farm ng mga manok panabong. Pwede bang makabili ng broodcock mo, Tatay Indo? I-mix ko lang sa Sweater Round-Head ko. Sambit muli ni Mr. Lee. Pasensya na mga kaibigan, hindi ko pinagbibili ang mga alaga kong mga manok. Ayaw ko kasing kalabanin balang araw ang linyada ng mga alaga kong manok. Kaya pasensya na muna sa ngayon. Sagot naman ni Tatay Indo sa kanilang lahat. Hindi niya alam sa sagot niyang iyon ay doon na magsisimula ang dayaan upang hindi siya magkampiyon sa palarong iyon. Inutusan kasi ni Mr. Lee ang isa niyang tauhan na pakainin ng laso ng huling manok nitong ilalaban. Kaya nagmamadali naman na sinunod ng tauhan nito ang pinag-uutos sa kanya. Madali lang kasi niya itong magagawa kasi siya ang nagbabantay sa kulungan ng mga manok maliban sa mga handlers na nasa labas na naghihintay ng kanilang mga numero para sa susunod na laban nila sa loob ng arena. Tatay Indo, mukhang tayo ang magharap sa kampyonato ah. Ano Tatay Indo? Itutudo mo ba ang pusta mo sa huling manok mo? Wika ni Mr. Lee sa matanda. Nalihim naman siyang nakangiti kasi tagumpay ang kanyang tauhan na pakainin ng lason ang huling manok nito na ilalaban. Itudo mo ng lahat ng pera mo, Tatay Indo. Buenas ka pa naman. Isa pa, sobrang lakas ng mga manok mo. May sasama ka na rin sa mga magasin na isa sa pinakamalalakas na breeder ng mga manok sa kasaysayan. Pangiingganyo naman ng isa pang lalaki sa matanda. Sige, itutudo ko ng lahat ng pera ko na nandito, kasama ang mga napanalunan ko. Isama na rin ninyo itong titulo ng mga bahay at mga lupa ko sa probinsya. Matapang na sagot ni Tatay Indo sa kanilang lahat kasi alam niyang hindi matatalo si Muhammad Ali, ang manok na nagpayaman sa kanya. Yan ang sugal. Sige na, kasado na ang kasunduan natin Tatay Indo. Babayaran ko ang lahat ng iyan kung sakaling matatalo ang manok ko. Kaya simulan na ang laban ng mga magigiting na manok. Sigaw rin ni Mr. Lee kasi ganito ang mga sugal na gustong-gusto niya ang ubusan ng kayamanan. Habang paakyat na si Tomas sa loob ng arena, kampante naman masyado si Tatay Indo na panalo na talaga ang kanyang manok kahit hindi pa ito lumalaban. Kaya pangiti-ngiti na lang siya na nakaupo sa mamahaling upuan habang iniisip naman niya kung ilang milyon ang mapapanalunan niya rito. Kaya pagbitaw pa lang ni Tomas kay Muhammad Ali ay tumayo na siya ng kanyang upuan kasi alam niya na segundo lang ang itatagal ng manok ni Mr. Lee. Pumalakpak na siya kahit hindi pa naglalaban ang dalawang manok. Ngunit bigla na lang siyang napatulala nang makita niyang parang lasing maglakad ang kanyang manok at tila nagsusuka na rin ito ng malapot na likido. Kaya dahan-dahang lumalabas sa kanyang katawan ang malalagkit na pawis na kahit malamig naman sa loob ng kwarto na kinalalagyan niya. Hanggang sa nasaksihan na nga niya na umatake ng kalaban nitong manok. Ngunit ang kanyang manok na si Muhammad Ali ay nakatayo lang sa gitna na tila walang nakikita.
Kaya lahat ng palo ng kanyang kalabang manok ay nasalo nito at agad itong natumba sa lupa. Anong ginawa ninyo sa manok ko? Bakit naging ganyan yan? Nilason ba ninyo ang manok ko kaya hindi yan lumalaban? Biglang sigaw ni Tatay Indo nang napagtanto niya na nilason talaga ang kanyang alagang manok kasi nagpapabugbog lang ito sa kanyang kalaban. Hoy tanda, mag-iingat ka sa pinagsasabi mo ha. Hindi naman kami umaalis dito sa kinaupuan namin ha. Bakit kami ang sisisihin mo sa manok mo kung bakit nagkakaganyan yan? Ang sisihin mo yung handler mo kasi siya lang ang nakakahawak sa manok mo simula nang pumasok kayo rito sa sabungan. Mariinding sigaw ng isang may katandaang lalaki na suga pa rin sa sabong dahil wala rin siyang kaalam-alam sa pinaggagawa ni Mr. Lee. Baka nagdadahilan ka lang, Tatay Indo. Wala naman kaming ginagawa sa manok mo. Kita mo naman na siyam na manok mo ang nanalo, di ba? Alam mo naman na ganyan talaga ang sabong. May nananalo at may natatalo. Kaya akin na ang lahat ng ito, kasama ang bahay at mga lupa mo sa probinsya. Mariing wika ni Mr. Lee habang hawak-hawak na nito ang titulo ng ari-arian ng matanda. Magkakamatayan muna tayong lahat bago ninyo makuha ang lahat ng yan. Kaya ilapag mo yan dyan bago ko pasabugin ang ulo mo. Mariinding sigaw ng matanda at inilabas niya ang maliit niyang barel sa kanyang tungkod. Oy, 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 oy. Magunos dili ka, Tatay Indo. Baka pumutok yan. Para kang hindi sugarol sa pinapakita mo sa amin. Sambit ni Mr. Lee habang nakataas ang kanyang dalawang kamay. Dahil sa ginawa ni Tatay Indo ay nagkagulo sa private room. Halos nagtutulakan ang lahat ng naroroon kasi alam nila na nasisiraan na ito ng bait. Ngunit mas nabigla sila at napatulala na tila nakakita ng multo. Dahil may isang nilalang na dahan-dahang lumilitaw sa likuran ng matanda na hindi nila alam kung anong klaseng nilalang. Saan mo dinala ang kakambal ng aking anak, tanda? Sambit ng isang nilalang na nasa likuran ni Tatay Indo. Halos naging estatwa ang matanda nang marinig niya ang boses na bigla na lang nagsalita sa kanyang likuran. Pamilyar kasi iyon sa kanyang pandinig, kaya halos nakuryente ang buo niyang katawan sa sobrang takot. Uulitin ko, saan mo dinala ang kakambal ng aking anak? Hayop kang matanda ka. Nagdusa ang mga anak ko dahil sa'yo. Saan mo siya dinala? Mariing sambit ng nakakatakot na nilalang sa likuran ni Tatay Indo. Dahil sa sobrang takot ng matanda, ay tinuro na lang niya ang arena kung saan nag-aagaw buhay na ang anak nito sa anyo ng isang manok. Halos magwala naman ang nakakatakot na nilalang nang makita niyang kanyang anak na halos hindi na humihinga sa dami ng sugat nitong natamo sa kalaban niyang manok. Paano mo nalaman na may kakambal na manok ang iyong anak? Mahinang tugon ng matanda kasi wala talaga siyang pinagsabihan na kahit na sino na may alaga siyang manok na kakambal ng isang aswang. Masahol ka pa sa amin. Walang hiya kang matanda ka. 9 na taong nagdusa ang anak ko sa kanyang mga sugat sa katawan na hindi namin alam kung saan ang gagaling. Ikaw pala ang dahilan kung bakit siya nagkakaganoon. Alam mo bang sa tuwing nasusugatan ng kakambal niyang manok, ay nasusugatan din siya. Ngayon alam kong nag-aagaw buhay na rin siya ng dahil sa'yo. Mangiyak-ngiyak na sambit ng nakakatakot na nilalang sa likuran ni Tatay Indo dahil sa sobrang galit nito sa matanda. Pagkatapos niyang sabihin ang katagang yun, ay binigwasan niya ang matanda sa tagiliran gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Halos lumuwa ang mga laman loob ng matanda sa katawan sa lalim ng sugat na kanyang natamo. Kulang pang kabayaran ang buhay mo sa ginawa mo sa aming mga anak. Kaya papahirapan muna kita bago kita papatayin. Sigaw muli na nakakatakot na nilalang at nagpalit na siya ng anyo bilang isang malaking asong itim. Doon ay nilapa at kinain niya ng dahan-dahan si Tatay Indo habang sumisigaw ito sa sobrang sakit. Halos masuka naman ang lahat ng naroroon sa kanilang nasasaksihan dahil inuuna ng malaking aso
ang laman loob ng matanda habang buhay pa itong sumisigaw at humihingi ng tulong. Habang kinakain naman ng malaking aso ang matanda, biglang dumating ang mga tauhan ni Mr. Lee na may daladalang mga armas. Doon ay kitang-kita nila kung paano kinakain ng asong itim ang kawawang matanda na humihingi pa rin ng tulong sa kanila. Patayin ninyo ang asong iyan! Isa yung aswang! Patayin ninyo, bilis! Biglang sigaw ni Mr. Lee sa kanyang mga tauhan dahil para rin silang natulala sa kanilang nasaksihan. Doon ay pinaulanan na nila ng bala ang asong itim na bigla namang tumalon sa bintana papunta sa arena. Doon ay nagtataka sila kasi bigla na lang itong naglaho sa kanilang paningin nang nagpalit na sila ng magasin ng kanilang mga barel. Hanggang sa narinig na lang nila ang pagsigaw ni Tomas, ang handler ni Tatay Indo, na tila kinakatay na baboy. Kaya nagmamadalis lang tumungo sa kinalalagyan nito. Pagkarating nila doon, ay nakita nila na wakwak na rin ang tiyan nito at wala na rin ang kanyang laman loob. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nagtakbuhan na ang mga tao sa labas ng sabungan. Kaya hindi na nila natagpuan pa ang asong itim na pumatay kay Tatay Indo at kay Tomas. Walang lumabas na balita na may aswang na pumapatay ng araw na yon. Dahil pinagtakpan ng lahat na naganap sa loob ng arena nina Mr. Lee at ng mga kasamahan nitong mga sabongero upang hindi masira ang kanilang reputasyon. Pinalabas na lang nila na pinatay ng mga kapwa sabongero ang dalawa kasi mga mandaraya raw ang mga ito at magnanakaw. Ginawa na lang nila ang kwentong iyon kasi niligtas naman ng aswang na yon ang kanilang mga buhay. Alam din kasi nila na ang pakay lang ng aswang na yon ay si Tatay Indo at ang handler nitong si Tomas. Dahil kahit isa sa kanila ay hindi nito sinaktan, na kahit kaya naman sana nitong gawin sa kanila ang dinanas ng dalawa nitong biktima, sapagkat bigla na lang itong nawawala at hindi rin tinatabla ng bala. Samantala, nakarating na si Paeng sa lugar ni Apo Kidlat. Dala-dala ang kakambal ng kanyang anak sa anyo ng isang manok. Nakangiti siya habang naglalakad kasi ang manok niyang dala ay buhay na ulit at nawala na rin ang mga sugat nito sa katawan. Iniisip kasi niya ng mga oras na yon ay nawala na ang sumpa ng matagpuan niya ang kakambal ng kanyang anak. Subalit nagulat na lang siya nang sinalubong siya ng kanyang asawa na humahagulgol sa pag-iyak. Anong nangyari sa iyo, Melissa? Nandito ng kakambal ng ating anak. Buhay na buhay siya at walang galos sa katawan. Sambit ni Paeng sa kanyang asawa habang hinihimas pa niyang katawan ng manok. Wala nang anak natin, Paeng. Naubusan siya ng dugo sa katawan sa daming sugat na bigla na lang nagsilabasan sa kanyang buong katawan. Paeng, ang anak natin, wala na siya. Wala na ang anak natin, Paeng. Wala akong nagawa kung hindi tignan lang siya habang siya ay dahan-dahan na namamatay. Paeng, ang anak natin, wala na siya. Sigaw ni Aling Melissa habang nakayakap siya sa paanan ni Paeng sa sobrang paghihinagpi sa pagkawala ng kanilang anak na lalaki. Pagkasambit ni Aling Melissa ng katagang iyon, ay daan-daan na ring dumadaloy ang mga luha ni Paeng sa kanyang mga mata. Doon na rin niya napagtanto na tinubos ng kanyang anak na lalaki ang buhay ng kanyang kakambal na manok upang makasama pa nila ito ng matagal.